Alright mga kapatid, balita naman ulit tayo sa mga nangyayaring kaguluhan sa labas ng ating bansa. Di ba alam naman natin naglalaban ngayon ang Russia at ang Ukraine mga tol. So ang Russia nagpalipad ng mga drone, target nila rito Ukraine. Pero yung mga drone nila mga tol dumaan sa airspace ng Poland. No? Kasi magkakatabing mga bansa yan eh. So na-detect yan ng Poland at ang ginawa nila mga tol, pinabagsak nila yung mga Russian drones. No? Ito ba'y magdudulot mga tol ng panibagong away, kaguluhan sa pagitan naman ngayon ng Poland at Russia? Alamin natin yan mga kapatid. Mula rito sa balitang panonoorin natin sa Net25 News mga kapatid, no? At bigyan natin to ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pinabagsak ng bansang Poland ang pumasok na Russian drones sa kanilang nasasakupan sa pag-atake nito sa kanlurang bahagi ng Ukraine. Ayun, so aatakihin sana ng Russia yung kanlurang bahagi ng Ukraine, west side of Ukraine. Kaso, di nila siguro maiiwasan, daraan sila sa airspace ng ibang bansa. Na-detect yan mga tol ng radar ng military ng Poland. So para sa kanila threat to. So ang ginawa nila mga tol, pinabagsak nila. 'Di ba? Ano nga lang ang ginamit nila pagpapabagsak dito? Ayun, mga eroplano. Ayon sa militar ng Poland, nasagap ng kanilang radar ang mahigit sa 10 Russian drones na itinukoy nilang isang act of aggression. Act of aggression mga tol, no? Yun ang pagtuturing nila doon. Kahit na hindi para sa kanila, pero syempre dumaan ka sa airspace namin. Ganun mga tol kahalaga yung mga bagay na ganyan. Biruin mo, ito China, madalas nilang ginagawa, pumapasok yung eroplano nila sa airspace ng Japan. 'Di ba? Agad nag-deploy ang kanilang air command ng F-35 fighters upang pabagsakin ang mga namataang drones sa kanilang airspace. Sinabi ni Poland Prime Minister Donald Tusk na nakikipag-ugnayan na sila sa NATO Secretary General ukol sa kanilang paghahanda at pagresponde. Nako, nakikipag-ugnayan sila sa NATO Secretary General para sa kanilang pagresponde. Ang tanong mga tol, magpapalipad din kaya sila ng drone para naman atakihin ng Russia? Kasi pag ginawa nila yon mga tol, edi panibagong ano to? Panibagong kaguluhan yan. Tonight, a large number of Russian drones violated Polish airspace. No, 10. Grabe naman kung maka-large number to. 10, kayang-kaya nila yon. Naruszenia przestrzeni powietrznej. Polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich. Those drones which posed a direct threat were shut down. Dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Mamy do czynienia We are most likely dealing with a large-scale provocation. Prawdopodobnie z prowokacją na dużą skalę. Ale równocześnie But at the same time, we are in consultation with our allies. jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem So part to ng NATO. w kontakcie z sekretarzem generalnym NATO. Tak, aby I am in constant contact with the NATO Secretary General. Przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości równie skutecznie. This is so that we can respond to this type of threat as effectively as we did tonight. Dzisiaj w nocy działać w przypadku tego typu zagrożenia. Dagdag ni Tusk, ito ang kauna-unahang pagpapabagsak ng mga Russian drones sa teritoryo ng isang NATO country. Ayun nga, NATO country nga to. So NATO nga sila mga tol. This is the first time Russian drones have been shot down over the territory of a NATO country, North Atlantic Treaty Organization mga tol. Yes. Gustong mapabilang ng Ukraine dito kaya nagagalit si Putin dun Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO. I dlatego wszyscy nasi. Therefore, all our allies are taking the situation very seriously. Seryoso nilang tinitik etong ganitong pangyayari mga tol. Hindi to pwedeng dumaan lang kasi. Hindi pwedeng, alam mo, hindi pwedeng basta-basta lang. Pumasok ka ng mga attack drones dito sa airspace namin, binabagsak nila. So para sa kanila mga tol, ano ba? Kami ba tina-target ninyo? Ganon-ganon. Kasi kalaban nila ang Russia mga tol Ci sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie.
We have not recorded any casualties. Therefore, all our allies are taking the situation very seriously. We have not recorded any casualties. So wala naman nasaktan. Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar. Jesteśmy gotowi, aby We are ready to repel such provocations. We are well prepared and the situation, handa sila mga tol, preparado sila kung sakasakaling kasama na sila dun sa kaguluhan, papalag sila. odeprzeć tego typu prowokacje i ataki. Jesteśmy dobrze przygotowani, a sytuacja Today, no one can doubt that, blanco na, hindi ko na mabasa eh. We must prepare for various scenario, mga tol. Siguro ganun nga, no? Pero ang mga susunod na pangyayari, hindi natin alam. Kung ang gagawin ba ng Poland dahil dito is magpapalipad din sila ng drone pabalik dito sa Russia, mga tol. Hindi natin alam kung direkta na rin ba silang makikipaglaban sa Russia. Kasi ngayon, palitan pa rin itong dalawang bansa, itong Ukraine at saka Russia. Itong nakaraan, mga tol, nagsagawa ang Russia ng pinakamalaking air attack dito sa Kyiv. Kung saan nga, mga tol, may mga civilian na naman, may mga musmus pa nga, sanggol pa nga, mga tol, ang nasawi. Dahil dyan sa mga pag-attacking yan. Na nakakalungkot, mga tol. Again, wala tayong pinapanigan sa kanila. Mapa Ukraine man yan, Russia, di ba? Nakikisimpatya tayo doon sa mga walang kamuwang-muwang, doon sa mga kawawang sibilyan na nadadamay lang dahil sa mga ganitong pag-aawayan ng kanilang mga leader. jest poważna. Gusto kasi nung ibang bansa katulad nitong Russia, mas mapalawig pa yung kanilang teritoryo. Hindi pa ba sila kontento doon sa kanilang napakalaking bansa, di ba? At gusto pa nilang manako pa ng ibang teritoryo? I dzisiaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że musimy się przygotowywać na różne scenariusze. Hindi na natin nabasa yung sinasabi. Ngayon nga mga kapatid, meron pang balita eh. Sabi rito sa Times of India, siguro hindi na muna natin tatalakayin to, basahin na lamang natin, NATO nations emergency announcement, troops rush to big move after Russia clashed. Saan ba to? Ito, basahin na lamang natin tong report dito. Ganun din naman eh. NATO member Poland, ito nga yun, yung Poland, has accelerated the call up for military o call up of military reservists and activated territorial defense forces after shooting down Russian drones over its airspace. Polish authorities confirmed that it had shot down Russian drones during its attack on Ukraine on September 10. Mga tol, kahapon lang yan. Following the Russian aggression, Warsaw closed key airports and activated fighter jets. So yun nga mga tol, sa tingin ninyo, direkta na rin bang makikipaglaban itong mga NATO countries dito sa Russia? Again mga tol, etong Ukraine gusto nilang mapabilang sa NATO na yun nga ay kinaiinisan o kinagagalit din ni Putin, mga tol. At sinakop niya nga itong ilang bahagi ng Ukraine. At etong nakaraan sa kanyang dapat pag-atake rito sa Ukraine kasawi ang palad, napadaan sa airspace ng Poland kaya pinabagsak yung kanilang mga drone. Eto na ba mga tol ang mitya ng mismong NATO nations na ang magiging kalaban mga tol ng Russia. Di natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod. Anyway, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.